Isang mapagpalang gabi po muli sa inyo mga kapatid. Miyerkules na naman po ngayon, araw po ng ating midweek service. Tunay po na napakabuti ng ating Diyos. Karapat dapat na papurihan, pasalamatan siya, sambahin siya ng lahat ng kanyang mga nilikha. Ang Diyos ay patuloy tayong minamahal. Sa bawat araw na pagising natin, sa bawat umaga na meron tayo na naroon ang lakas niya, tunay nga po na nangangahulugan lamang po na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Ako po'y naniniwala, laging may panawagan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat upang tayo'y gisingin sa panahon na ating kinalalagyan ang layunin ng kanyang salita o panawagan at tayo iaangkla, iayos ang ating buhay ayon sa kanyang kalooban at ayon sa isang napakagandang plano ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So mga kapatid, kung napagpala po kayo nung nakaraang Miyerkules, Hinding-hindi na ako babalik sa dati kong pamumuhay. Dahil alam mo na, ang laki ng plano ng Diyos sa buhay mo. Bakit ka pa babalik sa dati mong pamumuhay na alipin ng sanlibutan? Dahil doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, pinalaya ka na sa kasalanan. Hanggat nabubuhay ka kapatid, may pag-asa pa, bumalik sa Diyos. Huwag mong sayangin yung paglalakbay mo at ngayon hihinto ka at ayaw mo na. Kapatid, napakadelikadong kalagayan yan. Tanaw mo na. Naranasan mo na ang presensya ng Panginoon. Naranasan mo na ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit babalik ka sa mundo? Paano tayo magpapatuloy sa lupang pangako? Number 1, wag mong kalabanin ang lingkod ng Diyos. Sa ating mga pastor, sa ating simbahan, respeto po natin sila bilang lingkod ng Diyos. Hindi namin sinasabi na mahalin nyo kami, mahalin nyo si Kristo. Kapag natutunan nyong mahalin si Kristo, hindi ako naniniwala, hindi nyo mamahalin ang mga pastor nyo. Alam nyo po ba ang mga pastor, mga kapatid? Tayo po tinawag na mga Kristiyano na pumasa ng krus ni Kristo. Minsan po nakakalungkot minsan, iniiwan ng mga ibang mananampalataya ang krus nila. Kapag nakita ito ng pastor, pinapasan niya to. Dinadala niya ito. Buhat-buhat niya ito mga kapatid. Napakabigat sa amin pong mga pastor na kapag ang isang mananampalataya bumalik sa mundo at iniwan ng krus. Hindi papayag ang pastor na hindi mo dalhin ang krus na yan. Aantayin ka ng pastor na muli kang bumalik at yung krus na yun kasi yun ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Kapatid, kung sino ka man na nakarinig ng mensaheng ito, gaano ka man kagaling, gaano man kataas ang pinag-aralan mo, may inilagay ang Diyos na pastor para pangunahan ka, magpasakop ka. Dahil hindi mabuti ang dadanasin mo kapag pinangunahan mo ang lingkod ng Diyos, kapatid. Wag na wag mong kakalabanin ang lingkod ng Diyos. Di po natin alam kung papaano tawagin ang mga pastor sa bawat iglesia. Siya ang pumili, siya ang naglalagay, at siya din po ang mag-aalis. Ang kailangan lamang po natin kapag nakakakita tayo ng mga kahinaan, ipanalangin po natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Idulog natin sa Panginoon. Hiwala po sa atin ang authority para maghimagsik sa mga leader ng bawat churches o mga pastor. Pangalawa po mga kapatid, wag na wag kang magpapatuloy sa pagkakasala. Ang ganda ng pangako ng Diyos sa iyo. Bakit kailangan mo pang magpaalipin? Hindi ka inilagay ng Diyos dito sa mundong ito, nilikha ng Diyos para maging alipin ng kasalanan. Ang tanging layunin ng Diyos, mag-glorify siya sa buhay. Mga kapatid, bakit may mga Kristiyano na pero bakit parang hindi mo nararamdamang pinagpapala? May problema mga kapatid, baka mamaya inaangkin mo lang Kristiyano ka pero hindi mo naman pinahahalagahan ang para sa Diyos. Mga kapatid, kasi ang alam ko sa mga tunay na Kristiyano na sumusunod sa kalooban ng Diyos, susunod ang pagpapala ng Diyos. Kano ba natin sinusunod ang panawagan ng Diyos o madalas tayong bumababad sa sanlibutan? Galit ang Diyos sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Ang gusto ng Panginoon, magpatuloy tayo sa kabanalan. Magpatuloy tayo na kilalanin siya bilang Panginoon ng buhay natin. Number 2 po mga kapatid, wag na wag mong bibitiwan ang lupang pangako ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano mga pagsubok ang dumarating sa buhay mo, panghawakan mo ang pangako ng Diyos sa buhay. Para sa iyo yan, para sa atin. Inaagaw kasi ni Satan niya sa isip natin, may pangako ang Diyos na sinabi, hindi kita iiwan.
hindi kita pababayaan. Sa panahon na ating kinalalagyan, hawakan natin na ang Diyos ang ating kasama. Saan man tayo magpunta, huwag ka lang liliko sa kaliwa sa kanan, magpatuloy ka lang. At tunay na ang Diyos ang siyang may panawagan sa lahat ng panahon na ating pinagdadaanan. At ngayong gabing ito, muli na naman pong mahahayag ang salita ng ating Panginoon. At umasa kayo mga kapatid na ang panawagang ito ay para sa atin. Kaya angkinin natin, i-claim natin na ang salitang ito ay magrema sa buhay natin at magdulot ito ng paglago ng ating pananampalataya. Tunay na napakasarap sa piling ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit mayroon tayong kapayapaan? Bakit mayroon tayong kagalakan at pag-asa? Ang dahilan yan dahil si Kristo po ang naghahari sa buhay natin. Gaya po ng isinare ng ating mahal na pastor nung nakarang Sunday service, tunay nga na napagpala ang lahat. Subalit habang pinakikinggan ko ito, meron pong revelation din po sa akin ng Panginoon. Kaya nga naniniwala ako mga kapatid sa mga tunay na nakipag-isa kay Kristo, kinakausap po tayo ng banal na Espiritu ng Diyos at meron siyang panawagan lagi sa atin. At ito po'y gusto kong i-share sa inyo. Ang ating pong scripture reading ay matatagpuan po natin John chapter 6 verse 61 to 68. Ito po ang sabi sa salita ng Panginoon. Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, Espiritong nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Alam na ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan, kaya ko sinasabi sa inyo na walang makakalapit sa akin, malibang ito'y loobin ng Ama. Mula nooy, marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon, Pedro, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Purihin po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin at humingi po tayo ng gabay sa banal na Espiritu ng Diyos upang maitanim sa ating puso ang mga salitang ito at magdulot ng paglago ng ating pananampalataya. Sige po mga kapatid, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, tunay po na napakabuti mo, Panginoon. Ang dalangin ko po, Panginoon, sa gabing ito, pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa, sa mga kapatiran ko na naroon sa kanilang mga tahanan, nakikinig, nanunood, kayo po ang magpahayag ng panawagan niyo po sa buhay nila. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang mga salitang ito maitanim sa puso namin at magdulot lagi ng pagtatag ng aming pananampalataya. Ama, gamitin niyo po ako bilang daluyan ng inyong pagpapala at ang mga salita mo lamang, Panginoon, ang lumabas sa aking mga labi at kayo, Panginoon, ang patuloy na maparangalan, mapapurihan, masambakan namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papurit pa sa salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, tunay nga na napagpala tayo sa mensahe po nung nakaraang Sunday. Tunay na ang Diyos, siya ang bumaba mula sa langit upang maging handog o sakripisyo ng Ama upang ang lahat tayo na kumilala doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ang siyang selyo ng ating kaligtasan. Kaya lagi nating inuulit pagdating sa kaligtasan na meron tayong tinatawag na RBR. Repent and recognize that Jesus alone is our Savior. Believe that His death on the cross is the only way to save us. And receive the free gift of salvation through faith. Yan po dapat ang maging laman ng puso at isipan natin. Wag po natin kakalimutan. Ang daan ng kaligtasan ay tanging na kay Jesus lamang. So, ito pong John chapter 6, kung babasahin po natin dito, talaga nga namang ang Panginoon naghimala, nagmilagro po siya. Talagang makikita po natin mula pa lamang simula, nung naghimala po siya sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, marami po talaga ang namangha. At mula noon, marami na ang sumusunod sa Kanya. At nakikita din po nila yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo kung papaano siya nagpagaling, bumuhay ng patay, lumakad sa dagat, at ang mga bagyo pinahihinto niya. Tunay na ang Diyos na makapangyarihan lamang po ang makagagawa ng lahat ng ito. So mga kapatid, mapapansin po natin dito sa John chapter 6, makikita natin yung 3 klaseng follower na sumusunod sa ating Panginoon. Gaano
ba ito kahalaga sa atin sa panahon na ating kinalalagyan? Tingnan po natin dito at nakikita natin yung kung sino ba talaga yung tunay na sumusunod sa ating Panginoon. Kaya bago po natin ito talakayin, ang ating pong memory verse ngayon sa gabing ito, mga kapatid, at mapapagpala po tayo. John chapter 14 verse 21, ang sabi ng Panginoon, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanging pong ang Ama po talaga ang nagdadala sa ating Panginoon. Kaya nga, wala po tayong karapatang maghusga sa lahat ng mga tao. Loloobin ng Ama na mapalapit sa ating Panginoong Hesukristo, at ang salitang iyon sa tunay na inilapit ng ating Amang makapangyarihan sa lahat ay magdudulot po talaga ito ng pagbabago sa kanyang buhay. So mga kapatid, pagkatapos nating pag-aralan ng John chapter 6, basahin po natin ito sa bahay po natin at magkaroon tayo ng personal na encounter sa salita ng ating Panginoon. Ako po'y naniniwala, mga kapatid, kapag po tayo po ay bumabasa ng salita ng Diyos, nandyan po ang gabay ng banal na Espiritu ng Diyos na hindi ka maliligaw. Matututunan mo kung paano ito i-apply sa araw-araw ng ating buhay. Kaya nga, ang gabay ng banal na Espiritu ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, nauna na ang banal na Espiritu ng Diyos ng katiyakan ng iyong kaligtasan. Kaya nga, hindi tayo madadaya, hindi na tayo kayang dayain pa ng sanlibutan. Maraming darating na mga bulaang propeta, pero ang mga tunay na sinelyohan ng banal na Espiritu ng Diyos ay kailanman ay hindi madadaya. So mga kapatid, tatlong klase po ng sumusunod kay Jesus. Sa John chapter 6, makikita po natin. Ang unang-una pong makikita natin dito, sumusunod sila dahil sa himala at sa tinapay. Alam naman po natin, nung masaksihan nila ang Panginoon, nagpakain ng 5,000 o mahigit pa 5,000. Pinakain sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Grabing himala iyon. Dahil nga, nung tanungin niya si Felipe para subukin, meron ba tayong maaaring mabilhan ng pagkain nila? Ang sabi ni Felipe, wala tayong mabibilhan dito, napaka-imposible niyan dahil napakarami niyan. Meron po dito, meron tayong 5 tinapay at 2 isda. Sabi ng Panginoon, sige, ibahagi mo sa kanila. Habang ibinabahagi, dumarami po ng dumarami. At ang nakakamangha po na nangyari, sobra-sobra pa po at may 12 basket pa silang natipon. At nakita ito ng lahat ng mga tao. Naaalala ko lamang po, kapag ang tao mayroong himala doon sa lugar na yan, talaga nga namang dudumugin yan. Dudumugin nila. Halimbawa, naalala ko lang dati, meron ditong parang pare na nagpapagaling daw. Talagang napakadaming tao ang pumupunta. 98 years old na matanda, dinadala pa nila. May dextrose pa. Minsan naisakay ko yun sa aking pagbabiyahe. Talagang nahahabag ako. Kasi nga, para bang ang buhay nila, mas gusto pa nilang manatili sa mundong ito. Imaginein po natin, napakahaba man ang buhay mo sa mundong ito, pero kapag hindi mo alam ang daan ng kaligtasan, useless po ang lahat, mga kapatid. Kaya nga, kahit maiksi ang buhay mo, pero pag natanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, sigurado ako, ang destinasyon mo ay buhay na walang hanggan. So mga kapatid, hanggat nabubuhay po tayo, may panawagan ng salita po ng ating Panginoon. So sumusunod sila dahil sa himala at sa tinapay. Sabi ng ating Panginoon sa John chapter 6 verse 2, sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa may sakit. Yun din pa ang mga dahilan. Dahil sa himala na ginawa ng Panginoong Hesukristo, marami po ang sumusunod. Dahil sa himala, ang kanilang basihan ay yung himala lamang. Pero sundan po natin sa John chapter 6 verse 14, ang sabi ng Panginoon, nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan. Mayroon silang pagkaunawa, pero tanungin natin, tingnan po natin ang mga sumusunod na ito. At dito po sa pagkakataong ito, ang ating Panginoong Hesukristo gusto nilang gawing maghari sa kanila dahil nga nakakain sila ng tinapay at ang ating Panginoong Hesukristo naghimala. Pero alam po natin sa mga tunay na mananampalataya, ang paghahari ng Diyos ay hindi rito sa sanlibutan, naroroon sa langit. Kaya nga umalis siya. Ayaw niya ng paghahari sa mundong ito. Ayaw niyang maging tanyag o sikat sa mundong ito. Maraming mga tao nagpapakamatay para lang makilala sa mundong ito. Ang tunay na mananampalataya, hindi po talaga dito sa mundong ito. Kaya nga lumalakad tayo sa mundong ito bilang mga tunay na mananampalataya, tayo po ang nagbibigay ng pag-asa. Dahil si Kristo, nang siyang nananahan sa atin, si Kristo na nagbigay ng pag-asa sa atin, na dati ang destinasyon natin patungong impyerno, dahil sa biyaya ng Panginoong Hesukristo, ngayon po, nakakatiyak po tayo, ang ating destinasyon ay sa buhay na walang hanggan. So tuloy po natin mga kapatid, sabi dito, John chapter 6 verse 26. Sumagot si Jesus,
pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Alam ng Panginoon ang motibo ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Bilang tunay na mananampalataya, alam ng Diyos kung paano ka sumusunod sa ating Panginoon. Alam ng Panginoon kung saan, kung ano ang laman ng puso mo sa pagsunod mo sa ating Panginoong Diyos. Ano ba talaga ang layunin mo? Napakahirap kapag sumusunod tayo sa Panginoon. Ang iniisip lamang natin yung pakinabang o sarili nating pakinabang. Tandaan po natin, ang tunay na follower ni Kristo, pumapasan ng krus ni Kristo. Kabahagi ka sa gawain ng ating Panginoon. Huwag kang papayag na Kristiyano ka, hinahayaan mo lamang na hindi ka pumapasan ng krus ni Kristo. Minsan sinasabi natin sa ating mga magulang, mahal na mahal kita, ama, nanay, tay. Pero nilalapastangan mo ang magulang mo. Yun ba'y sinasabing tunay na pagmamahal? Ang tunay na pagmamahal ay sumusunod sa kalooban ng ating amang nasa langit. Di po ba, mga kapatid, yun ang ating scripture reading? Kung tunay na nagmamahal ka sa ating Diyos, sumusunod ka sa kanyang panuntunan. Kaya nga walang makakatago dahil alam ng Diyos ang laman ng puso mo, ng isip mo, at nakita niya ito sa lahat ng mga taong sumusunod sa kanya. Ang gusto lamang nila ay pakinabang. Nakakain kasi sila ng tinapay at nakita nila ang himala, pero hindi talaga nila nakita kung sino si Jesus sa buhay nila. Yan ang napakahirap na kalagayan. So, number 1 na dapat nating tatandaan, sumusunod dahil sa himala at nakakain sila ng tinapay. Pangalawa, mga kapatid, sumusunod sila, ngunit hindi nagpatuloy. Maraming sumusunod sa ating Panginoon. Nang sabihin ng Panginoong Hesukristo, pasanin ninyo ang cross at sumunod kayo sa akin. Mabigat na kalagayan na po yun, mga kapatid. Napakahirap kasi sa isang tunay na makasalanan at walang tunay na relasyon sa Panginoon at nagsasabi lang na susunod kami sa iyo, Panginoon. Katulad ng isang taong mayaman. Panginoon, ano po ba ang gagawin ko para ako magkaroon ng buhay, magkaroon ng kaligtasan? Ang sabi ng Panginoon, sundin mo ang kautusan. Sabi ng mayaman, nasunod ko na po ng lahat ng iyan. Grabe naman, no? Kung imaginein po natin, talaga nga na bang may nakasunod ba sa kautusan? Wala po kahit isa. Dahil alam ng Diyos yan. Nung sabihin niya, okay, sige, kung nasunod mo, ipagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan at sumunod ka sa akin. Yun na yung pinakamahirap na kalagayan. Misa sa ating mga mananampalataya, ang ipinagagawa sa atin ng Panginoong Diyos, buhay na walang hanggan niya kung tayo po ay susunod. Tunay na ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang nagdidikta sa atin upang magpatuloy sa gawain ng ating Diyos. Ang Diyos natin, willing na mahalin tayo, willing na palayain tayo sa kasalanan. Kaso kung minsan tayo pong mga Kristiyano o mga tao, ayaw nating bitawan yung akala nating mahalaga sa mundong ito. Ang gusto ng Panginoon, iwanan mo yan, sumunod ka sa akin sapagkat nasa akin talaga ang buhay na kailangan mo. Sa lahat ng mga tao, na kay Kristo lamang po ang buhay. Kaya nga naaalala ko sa inyo sa ating pagsunod sa ating Panginoon, na isinare ko sa inyo na nakaraang midweek service, huwag ka nang babalik mo sa dating kalagayan. Napakapanganib niyan. Pinalaya ka na ni Kristo. O pwedeng huminto ka panandalian, pero realization, hakbang ulit. Pahinga muna, hakbang ulit. Ang tunay na pagsunod kay Kristo, ito po'y ang paningin niya nakatingin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa tunay na mananampalataya, hindi po ito humihinto. Kaya nga basahin po natin sa John chapter 6, verse 64 to 65. Sabi dito, ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Alam na ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Verse 65 po, idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Hallelujah! Tunay po na ang Diyos po ang naglalapit sa ating Panginoon. Kaya nga kung sasabihin natin yung kaligtasan natin, ginawa natin, lumapit tayo sa Panginoon, mali pong katuruan yun. Ang Diyos ang lumapit sa atin, ang Diyos ang umabot sa atin. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan dahil ang Panginoong Hesukristo mismo ang lumabot sa atin o ang ating Amang nasa langit ang siyang umabot sa atin kung bakit mayroon tayong changed life, changed character, good work, Solomon in disciple, dahil yan sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Wala tayong ginawa sa kaligtasang meron tayo, kaya wala tayong dapat ipagyabang o ipagmalaki. Sa lahat ng mga tunay na Kristiyano, tandaan po natin ito, wala tayong karapatang husgahan ng lahat ng mga tao. Tanging ang Diyos lamang po, ang kailangan lamang po natin bilang tunay na mananampalataya, magdala ng pag-asa sa lahat ng mga tao. Tayo po'y ambasador ni Kristo. Nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos at yan ang nagdininga sa atin upang ibahagi ang mabuting balita. Kaya nga sasabihin ko sa inyo mga kapatid, sa isang tunay na Kristiyano,
Kristyano. Pansinin po natin ang mga apostoles nung tinawag ng Panginoon at naselyuhan sila ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi nila kinatatakutan ng kamatayan. Hindi sila huminto, hindi sila umulong, hindi sila bumalik sa dati nilang kinalalagyan dahil ang selyo ng banal na Espiritu ng Diyos ang nagpalakas sa kanila. Kahit kamatayan, hindi nila kinatatakutan. Yan ang tunay na mananampalataya. Kaya nga sasabihin ko sa iyo, sa tunay na mananampalataya, hindi na po uso dito ang paghinto. So tandaan po natin mga kapatid, napakahalaga na magpatuloy tayo, no turning back, maglingkod sa Panginoon hanggang sa huli ng buhay natin mga kapatid. Oo, mahirap, nadadapa tayo minsan, bangon lang, tuloy lang ulit, huwag kang hihinto. Dahil sa paghinto mo at pagbalik mo at iisipin mo, nababalik ka sa dati mong kalagayan, napakapanganib niyan mga kapatid. Binibigyan tayo ng babala ng Panginoon upang huwag na nating balikan yung mga dati nating mga ginagawa sa sanlibutan. Ngayon po mga kapatid, tayo po'y alipin na ng katwiran ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nararamdaman mo ba ang presensya ng ating Panginoon? Yung yakap niya, yung protection niya, yung pagpuprovide niya sa buhay natin. Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos. Kung mababasa po natin, kung alam lang natin ang Biblia, ang Jeremiah, bakit umiiyak si Jeremiah? Dahil ang mga tao lumiliko sa kalooban ng ating Panginoon sa panahon po na ating kinalalagyan. Magtiwala ka, ang Diyos ang ating kasama. Mga kapatid, may napansin po ako dito sa John chapter 6 verse 66. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad at tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Etong tatak ng 666 na sinasabi sa Revelation po, na mababasa natin, marami talaga ang tatalikod. Kasi sa panahon na ito, kapag wala kang tatak ng 666 na ito, delikado ito, hindi ka makakakain, hindi ka makakabili. Pero ako po'y naniniwala, bago dumating itong panahon na ito sa mga tunay na tinawag at iniligtas ng Panginoon, naniniwala po ako sa rapture. Mga kapatid, naroon ng protection ng Panginoon. Kaya nga sinabi niya, huwag niyong pipinsalain ang may mga tatak. Ibig sabihin, ang kinasihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Alam ng Panginoon kung sino yung may mga banal na Espiritu na mga sumusunod sa Kanya. Sa panahong iyong marami po talaga ang tatalikod. Marami ang manlalamig sa pananampalataya dahil hindi nakaangkla sa salita ng Panginoon. Hindi pinahahalagahan ng salita ng Panginoon. Hindi pinahahalagahan ang gawain ng Diyos. Pero kapatid, kung ikaw, katulad ni Mary, si Martha masyadong naging abala sa sanlibutan, pero si Mary bumabad sa salita ng Diyos. At itong si Martha, nadidistract na niya. Nakikita niya si Mary. Ang sabi niya, tulungan naman ako niyan. Ba't lagi lang niyan dyan nakaupo, nakikinig sa'yo? Ano sabi ng Panginoon? Higit na mahalaga ang ginawa ni Mary. Dahil salita ng Diyos, spiritual. Tandaan po natin sa isang tao, may pangangailangan po. Mayroong pangangailangan pisikal, pero mayroon din pong pangangailangan spiritual. Yan po ang salita ng Diyos. Siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ang handog ng Diyos na inibigay sa atin, yung kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo, yun po yung dapat panampalatayanan po natin mga kapatid. So tandaan po natin, nawa hindi po tayo kasama sa mga tumatalikod. So mga kapatid, tandaan mo, yung kaligtasan na meron ka, ikaw at ang Diyos lamang yan. Kaya nga hindi ka magpapa-apekto sa anumang atake ng kaaway o anumang atake ng mga tao na ginagamit ng kaaway sa buhay mo. Huwag kang hihinto. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ko nga sa isang tunay na Kristiyano, kabaduyan ang paghinto sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, pakinggan mo lang siya. Lagi yang may labanan. Sa araw ng linggo, sasamba ba ako? Sa araw ng linggo, dito na lang ba ako sa tahanan? Dahil may online naman. Ako po'y naniniwala sa mga tunay na may banal na Espiritu ng Diyos. Hindi ka mananahan sa tahanan mo lamang. Pupunta ka, makikipag-fellowship ka sa mga kapatiran mo dahil ligtas ka eh. Yung banal na Espiritu ng Diyos na nasa atin, ang sabi nga, the Spirit is willing but the flesh is weak. Yung flesh na yan, ang gusto niyan, wag kang pupunta sa araw ng pananambahan. Yan ang nagiging kalaban natin. So mga kapatid, dapat inihahakbang po natin ang ating pananampalataya. Magpatuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon. So tandaan po natin mga kapatid, may mga sumusunod kay Kristo sa ating Panginoong Hesus dahil sa himala at sa tinapay. Pangalawa po, sumusunod sila, ngunit hindi sila nagpatuloy. Humihinto, wag nawa maging ganito ang ating kalagayan. Magpatuloy po tayo mga kapatid. Sa panahon po natin kinalalagyan, higit na mahalaga ang salita ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo po mga kapatid, sumusunod dahil nahayag si Jesus. Hallelujah! Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na ikaw to. Kayo to mga kapatid, dahil nahayag sa atin si Jesus. Nahayag dahil ang amang nasa langit ang siyang naglapit sa atin, sa ating Panginoong Jesus. At ngayon kaya nananabik tayo
sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos na ibinigay niya sa atin na pauna upang magpatuloy kayo. Dahil sa panahon ng kalungkutan, nandyan ang banal na Espiritu na magko-comfort sa inyo. Kaya nga mga kapatid, sumusunod dahil nahayag si Jesus. Sabi dun sa John chapter 6 verse 67 to 69, tinanong ni Jesus ang 12, kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Peter, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Hallelujah! Mga kapatid, si Peter po, nahayag sa kanya kung sino si Jesus. Si Jesus ang daan ng kaligtasan. Siya ang may buhay. Siya ang nagbigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Kaya nga napakagandang maunawaan natin. Nung tanungin ni Jesus ang 12, si Peter nagsabi ng katotohanan kung sino si Jesus. Kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, kung wala si Jesus sa buhay natin, napakahirap po ng kalagayan. Sa isang pamilya, lagi ko pong sinasabi na kapag wala si Jesus sa buhay ng isang pamilya, napakagulo, napakahirap, hindi mo kayang dalhin. Ikaw, tatay, na leader ng tahanan, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Kailangan mo si Jesus sa pamilya mo. Siya dapat ang pinaglilingkuran mo. Dapat siya ang inuuna mo sa buhay mo. Si Jesus, ang pamamaraan ni Jesus ang dapat mong inuuna. Nariyan ang kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos na higit natin kailangan sa panahon na ating pinagdadaanan. Yan ang tinapay na spiritual na dapat natin kailangan, na dapat natin kainin, ang salita ng Diyos. Huwag yung tinapay lagi lamang na pisikal, na masyado tayong nananabik. Pagka mayroong 8 ulyuken, tuwan-tuwa tayo, ayaw nating magpalit. Pero pagdating na sa kainang spiritual, para bang lambot na lambot tayo. Nakakalungkot po yan mga kapatid. Dapat nananabik po tayo lagi kapag mayroong gawain ng Diyos at nahahayag ang salita ng Panginoon sa mga tunay na mananampalataya, dahil nahayag sa atin na si Jesus ang kailangan natin sa buhay na meron tayo. Mananabik tayo sa tuwing mayroong gawain ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, isang napakagandang paalaala lagi sa buhay po natin bilang sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Tiyakin natin na huwag lamang po tayo dahil sa mga himala, dahil sumusunod tayo, dahil ang layunin natin pagpapalain tayo ng Panginoon. Totoo namang may pagpapala yung tunay na sumusunod. Pero sa mga iniisip mo lamang dahil may pakinabang sa pagsunod kay Kristo, napakahirap niya kapatid. Hihinto ka pagdating ng panahon at pabigat na ang turo ng Panginoon. Kapag sinabi na ng Panginoon na kainin ninyo ang aking laman at inumin ninyo ang aking dugo, uurong ka na at hindi ka na magpapatuloy dahil mahirap po yun. Karne na po ang pinag-uusapan doon. Ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, hindi po yan nakadepende sa nararamdaman mo. Nakadepende po yan doon sa kapahayagan ng kaligtasan mo na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang tanong ko sa inyo mga kapatid, tinanggap niyo po ba si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo? Na-recognize mo ba na dati kang makasalanan? Na-recognize mo ba na si Jesus ang daan ng kaligtasan? At ang ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, para sa iyo, para sa akin. At ang alok niya ngayon na libreng kaligtasan, inaalok niya pa rin hanggang ngayon. Tinanggap mo na ba si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo? Mga kapatid, napakagandang paalala nito. Sa John chapter 6, may 3 sumusunod sa kanya. Sumusunod dahil sa himala at sa tinapay. Sumusunod, ngunit huminto. Sumusunod dahil nakita na si Jesus ang daan ng kaligtasan. Si Jesus ang na pinagmumulan ng buhay. So tayo po mga kapatid, alam na po natin niya. Wala na pong atrasan, maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Lagi po natin itong tatandaan. Sa akin pong pagtatapos mga kapatid, lagi napakahalaga po ito. Nung sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Joshua na pagbulay-bulayan mo araw at gabi ang salita ng Diyos, gusto ko pong ipaalala sa inyo, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Lagi ko po itong uulit-ulitin dahil napakahalaga nito sa ating kaligtasan. Ang tao kasi marami pa rin ginagawa, marami pa rin sakripisyong ginagawa para sa kanilang kaligtasan. Tinapos na ni Kristo doon niya sa krus ng Kalbaryo, kaya dapat nating maunawaan ito na tinapos na ni Kristo ang lahat ng ating pagdurusa, lahat ng ating paghihirap. Kaya nga sa kaligtasan na meron tayo, wala tayong ginawa. Ginawa yan ni Kristo.
At ngayon, nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Ang nais nito, maglingkod tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hanggat narito pa tayo sa mundong ito, tandaan natin, ambasador tayo ni Kristo. Tayo po ang magdadala ng pag-asa. Tayo po ang asin at ilaw ng sanlibutan. Sa aking pagtatapos, gusto ko pong basahin ang 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Napakaganda po nito, mga kapatid. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo, dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Purihin ang salita ng Panginoon. Yan ang mabuting balita eh. Yan yung gospel. Yan yung dapat nating maunawaan. Wala tayong ginawa sa kaligtasan na meron tayo. Tanging si Jesus, tanging ang ating amang nasa langit. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang sakripisyo. Sa Old Testament, patuloy na nagbibigay ng sakripisyo ang mga Israelites. Subalit patuloy pa rin naman silang nagkakasala, at ang ginagawa nilang pampalubag loob sa Diyos ay yung mga sakripisyong mga hayop na inihahain. Nagsawa na po ang ating Ama. Ngayon tatapusin ko na. Ibibigay ko ang aking kaisa-isang anak. Sabi nga doon sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, hallelujah, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakadakila ng pag-ibig ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang gumawa ng ating kaligtasan. Wala tayong ginawa sa kaligtasan na meron tayo. Tanging biyaya lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, naway maunawaan po natin ang panawagan ng ating Panginoon sa gabing ito. Tandaan po natin, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, dapat nakapokus ito sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Para hindi ka mapanghinaan ng loob. Gaya nga ng sinasabi ko lagi, ang kaligtasan na meron tayo, personal yan. Ikaw at ang Diyos yan. Kaya nga bakit ka natitinag kung may nakikita kang mga kahinaan sa paligid mo? Magpatuloy ka, maglingkod ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil sa panahon na ating kinalalagyan, wag nawa ikaw ay mapabilang sa mga nanlalamig na mananampalataya. Magpatuloy tayong maglingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maging sa huli ng buhay natin, maging sa huli ng hininga ng buhay natin, kaya nating banggitin ang daan ng kaligtasan. Dahil nakita natin sa mga apostoles ni Kristo, yung pinahihirapan sila, hindi nila idinidinay si Kristo. Yan ang tatak ng tunay na mananampalataya. Sa panahon ng kahirapan, hindi ka uurong, magpapatuloy ka at maglilingkod ka sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, naway nakita natin ang isang napakagandang panawagan sa atin ng Panginoon. Sumusunod tayo sa ating Panginoong Jesucristo dahil nakita natin ang ilaw nasa ating Panginoong Jesucristo lamang. Siya ang daan ng kaligtasan. Kaya nga sabi doon sa John 14 verse 6, ako ang daan at ang katotohanan, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, naway napagpala kayo sa isang napakagandang panawagan na naman ng ating Panginoon. Lagi po nating tatandaan, ang Diyos ang laging nagmamalasakit sa atin dahil nagkatawang tao siya. Alam niya ang ating nararamdaman, kaya wala tayong magiging dahilan. So mga kapatid, naway napagpala ka sa isang napakagandang panawagan ng ating Panginoon. Sumain niyo nawa ang kagalakan, kapayapaan at pag-asa. God first. God first. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and great.